Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang 5 kabanata ng Gawa. Basahin natin. Sina Ananias at Safira. May mag-asawang nagbenta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias at ang babae naman ay Safira. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa at pumayag naman ang kanyang asawa. Pagkatapos, ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol at sinabi niyang yun ang buong halaga ng lupa. Agad namang nagtanong si Pedro, "Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang yon bago mo ibinenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung anong gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos." Ang nangyari kina Ananias at Safira ay isang pagpapakita na nakikita ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Maganda sana ang hangarin ng mag-asawa, ngunit hindi ipinaliwanag sa ating nabasa kung bakit iba ang sinabi nila kay Pedro. Maaaring mayroon silang pangangailangan kung bakit nagtabi sila ng halaga. Ngunit, bakit hindi na lamang nila sinabi ito kaagad-agad? Mukhang ayaw nilang ipaalam ito sa mga ibang naniniwala. Matatanong natin kung ano naman ang dahilan. Kaya naman ang maiisip natin ay ito ay tinabi nila para sa kanilang sarili. Isa itong halimbawa ng mabuting gawa, ngunit mali ang nilalaman ng ating puso. Kaya naman, ito ay naging kasalanan. Kailangan nating makita na ito ay panlilinlang, panloloko, hipokrisiya. Ito ay ang pagkukunwaring laging binabatikos ni Jesus na nagpapatukoy sa mga Pariseo. Ang pangyayaring ito ay isang mahalagang babala, hindi lang sa simula ng iglesia at sa mga unang naniniwala noon, kundi kasama na sa ating mga nagbabasa ng Biblia ngayon. Wala tayong maitatago sa Diyos, kapatid. Tinuruan tayo ni Jesus na sa huling paghahatol, titingnan ang lahat ng ating nagawa kasama na ang nilalaman ng ating puso, mabuti man o masama. Basahin natin. Pagkarinig noon ni Ananias, natumba siya at namatay. Agad naman siyang nilapitan ng mga binata at binalot ang kanyang bangkay. Pagkatapos, dinala nila siya palabas at inilibing. At ang lahat ng nakarinig sa pangyayaring yon ay lubhang natakot. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang asawa. Tinanong siya ni Pedro, "Sabihin mo sa akin ang totoo. Ito lang ba ang pinagbilhan ng inyong lupa?" Sumagot si Safira, "Oo, yan nga ang buong halaga." Kaya sinabi ni Pedro sa kanya, "Bakit nagkaisa kayong mag-asawa na subukan ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nandyan na sa pintuan ang mga binata na naglibing sa asawa mo, at bubuhatin ka rin nila para ilibing." Natumba noon din si Safira
sa harapan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na si Safira. Kaya binuhat nila siya palabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Dahil sa mga pangyayaring yon, lubhang natakot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Talagang nakakatakot ang biglang paghahatol sa mag-asawang Ananias at Safira. Maaari nating isipin na ginamit ng Diyos Ama ang pangyayaring ito bilang babala sa sino mang tutulad sa ginawa ng mag-asawa. Napakagandang halimbawa ang pagbenta ng ari-arian upang ipamahagi sa mga nangangailangan. Ngunit kung hahaluan natin ang ibang motibo, ito ay nagiging kasalanan. Ang pagsisinungaling ng mag-asawa ay hindi lamang kasalanan sa kapwa naniniwala, ngunit kasalanan ito sa banal na espiritu. Tama bang isipin natin na ang mga kasalanan sa banal na espiritu ay may mabilisang paghahatol? Ano-ano ba ang mga kasalanan sa banal na espiritu? Ang kasalanan ba sa banal na espiritu ay dali-daling kamatayan? Marami tayong maaaring itanong para mas maintindihan natin ang mga pangyayari. Ngunit kapatid, wala akong maisasagot sa iyo. At ang alam ko lamang ay nagsinungaling ang mag-asawa sa kanilang binentang lupa. At sila ay nahatulan ng kamatayan. Sa ating mga nag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, huwag nating tularan ang ginawa ng mag-asawa. Kung tayo ay magbigay tayo ng buong katapatan. Huwag nating ipamalita sa mundo na nagbibigay nga tayo. Huwag nating palakihin o paliitin ang ating ibinigay. Umiwas tayo sa pamumuhay na pagkukunwari. Huwag nating habulin ang mga papuri ng tao dahil nakikita ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Naaalala mo ba ang turo ni Jesus na kapag tayo ay nagbibigay, huwag nating ipaalam sa kanang kamay ang ginagawa ng ating kaliwa? Pag-isipan natin ito, kapatid. Basahin natin. Mga himala at mga kamanghamanghang gawa. Maraming himala at kamanghamanghang ginawa ang mga apostol sa mga tao. Laging nagtitipon ang lahat ng mga mananampalataya sa balkonahe ni Solomon. Kahit na mataas ang pagtingin sa kanila ng mga tao, ang iba'y hindi nangahas na sumama sa kanila. Sa kabila nito, nadagdagan pa ang mga bilang ng mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Dahil sa mga himalang ginawa ng mga apostol, dinala ng mga tao ang mga may sakit sa tabi ng daan at inilagay sa mga higaan. Para pagdaan ni Pedro ay madadaanan sila kahit anino man lang nito. Hindi lang yan, kundi marami ring mga tao mula sa mga kalapit baryo ang dumating sa Jerusalem na may dalang mga may sakit at mga taong sinasaniban ng masamang espiritu. At gumaling silang lahat. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na sila ay gagawa ng mas higit pang mga himala at kamanghamanghang mga bagay. Ang paggaling ng mga may sakit nang madaanan lamang ng anino ng mga apostol ay isang bagay na hindi ginawa ni Jesus noon. Tandaan lamang natin na ang kapangyarihang ito ay di nagmumula kay Pedro, kundi nagmumula kay Jesus na ating Panginoon.
At ito naman ang pagpapatunay na totoo ang kanilang ipinamamalitang magandang balita. At dito ay patuloy na lumalaki ang dami ng iglesia ni Jesus. Basahin natin ang pag-uusig sa mga apostol. Labis na nainggit ang punong pari at ang mga kasama niyang miyembro ng grupong Sadyuseo. Kaya dinakip nila ang mga apostol at ikinulong. Pero kinagabihan, binuksan ng anghel ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan at pinalabas sila. Sinabi ng anghel sa kanila, "Pumunta kayo sa templo at turuan ninyo ang mga tao tungkol sa bagong buhay na ibinibigay ng Diyos." Sinunod nila ang sinabi ng anghel. Pagsikat ng araw, pumasok sila sa templo at nagturo sa mga tao. Sadyang mangyayari ang mga itinakdang mangyari ng Diyos Ama. Kaya naman kahit na ipinabilanggo nila sila Pedro at Juan, napakaliit na bagay sa Diyos Amang palayain silang muli upang maipagpatuloy nila ang pamamalita ng magandang balita. Basahin natin. Ipinatawag ng punong pari at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng pinuno ng mga Hudyo para magpulong ang buong korte ng mga Hudyo. May mga inutusan din silang pumunta sa bilangguan para kunin ang mga apostol at dalhin sa kanila. Pero pagdating ng mga inutusan sa bilangguan, wala na roon ang mga apostol. Kaya bumalik sila sa korte ng mga Hudyo at sinabi, "Pagdating namin sa bilangguan, nakasusi pa ang mga pintuan at nakabantay doon ang mga gwardya. Pero nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob." Nang marinig ito ng kapitan ng mga gwardya sa templo at ng punong pari, naguluhan sila at hindi maunawaan kung ano ang nangyari sa mga apostol. Nang bandang huli, may taong dumating at nagbalita, "Ang mga taong ikinulong ninyo ay naroon na sa templo at nagtuturo sa mga tao." Agad na pumunta sa templo ang kapitan ng mga gwardya at ang kanyang mga tauhan, at muling dinakip ang mga apostol. Pero hindi nila sila pinwersa dahil natatakot sila na baka batuhin sila ng mga tao. Totoong kamangha-mangha na kahit na nakasusi pa ang kulungan at andun pa ang mga gwardya, wala na ang mga apostol sa loob ng kulungan. At nang malaman nilang nagtuturo sila sa templo, sadyang bulag at bingi at di nakakaintindi ang mga pinuno ng mga Hudyo. At muli nilang sinubukang dakpin ang mga apostol. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, para din tayong mga pinuno ng mga Hudyo. Madalas nating marinig ang magandang balita, ngunit ito naman ay ating tinatalikuran. Madalas nating marinig na magsisi at talikuran ng ating kasalanan, ngunit hindi naman tayo tumatalima. Sa dami at dalas nating marinig ang katotohanan, di naman tayo sumusunod at gawin kung ano ang tama. Kung ikaw, kapatid, ay nasa pananampalataya na, purihin natin ang Diyos Ama sa biyayang natanggap natin. Kung ikaw, kapatid, naman ay hindi pa naniniwala, ipagdasal natin na bigyan tayo ng pusong marunong maniwala. Lahat tayo ay makasalanan at malamang lahat tayo sa mundo ngayon ay nakarinig na ng magandang balita. Lumapit na tayo kay Jesus na nagbibigay kapatawaran sa ating mga kasalanan.
Basahin natin. Dinala nila ang mga apostol doon sa korte ng mga Hudyo. Sinabi ng punong pari sa kanila, "Hindi ba't pinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tingnan ninyo ang inyong ginawa. Kumalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem, at kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa Kanya." Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, "Ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Pinatay ninyo si Jesus sa pamamagitan ng pagpako sa Kanya sa krus. Ngunit binuhay siyang muli ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Itinaas ng Diyos si Jesus at naroon na siya sa Kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas para tayong mga Hudyo ay mabigyan ng pagkakataon na magsisi at sa gayoy mapatawad ang ating mga kasalanan. Nagpapatunay kami na ang lahat ng ito ay totoo, at ganoon din ang banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Kahit ano ang gawin ng mga pinuno ng Hudyo, ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyayari. Ang katotohanan ay naipapamalita sa lahat ng nakikinig, sa Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tandaan natin ang sinabi ni Pedro dito, na Diyos ang dapat nating sundin at hindi ang tao. Nawa ay gabayan tayo ng katotohanan ito sa ating pamumuhay sa lahat ng oras. Basahin natin. Nang marinig ito ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila at gusto nilang patayin ang mga apostol. Pero tumayo ang kanilang kasamang si Gamaliel. Isa siyang Pariseyo at tagapagturo ng kautusan at ginagalang ng lahat. Nag-utos siya na palabasin muna ang mga apostol. Nang makalabas na ang mga apostol, sinabi ni Gamaliel sa kanyang mga kasama, "Mga kababayan kong Israelita, isipin ninyong mabuti kung ano ang gagawin ninyo sa mga taong yan at baka magkamali kayo. Sapagkat noong araw ay may taong ang pangalan ay Teudas na nagmalaki na parang kung sino. At may mga 400 siyang tagasunod. Pero nang bandang huli, pinatay siya at ang kanyang mga tagasunod ay nagkawatak-watak at naglaho na lang ang grupong yon." Si Gamaliel ay isa sa mga ginagalang na tagapagturo ng kautusan at siya ay isa sa mga nagturo kay Saulo ukol sa kautusan. Siya si Saulo na magiging Apostol Pablo kalaunan. Makikita natin ang paggawa ng halimbawa ni Gamaliel kay Teudas. At dahil ito ay hindi galing sa Diyos, walang kinahinatnan ang kaniyang paniniwala at ang kaniyang mga tagasunod. Ituloy natin ang pagbabasa. Pagkatapos, noong panahon ng census, si Judas naman na taga Galilea ang nagkatipon ng mga tagasunod. Pero pinatay din siya at nagkawatak-watak ang kanyang mga tagasunod. Kaya ito ang masasabi ko sa inyo. Pabayaan na lang natin ang mga taong ito at huwag silang pansinin. Sapagkat kung ang mga ginagawa at itinuturo nila ay galing lang sa tao, mawawala rin yan. Pero kung galing yan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Hindi lang yan,
Baka lumabas pa na ang Diyos na mismo ang ating kinakalaban. Kaya sinunod ng korte ang payo ni Gamaliel. Ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. Pagkatapos, binalaan sila na wag nang magturo pa tungkol kay Jesus at pinalaya din sila. Umalis doon ang mga apostol na masayang masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay. Patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Nagbigay pa ng karagdagang halimbawa dito si Gamaliel sa katauhan ni Judas. At katulad ni Teudas, dahil ito ay di galing sa Diyos, sila rin ay nabuwag at nawala rin. Kaya naman ang kanyang mungkahi ay pabayaan na lamang ang mga apostol ni Jesus at iniisip nilang kusa lamang itong mawawala. Makikita natin na si Gamaliel ay isang matalinong tao at tama ang kanyang sinabi na kung galing sa Diyos ang tinuturo ng mga apostol, hindi nila ito mapipigilan. Ngunit ang talino niya ay nanggagaling sa mundo at hindi niya nakikita o naiintindihan na ito nga ang katotohanan. At ito ang magandang balita na mula sa Diyos. Tandaan natin na ang kaalaman ng mundo ay hindi nakakakita sa katotohanan ni Hesukristo. Sa ganitong pamamaraan, naiiwas sa kamatayan ang mga apostol upang magbigay daan sa kanilang patuloy na pamamalita ng magandang balita. Makikita natin dito ang mga kalooban ng Diyos ay sadyang mangyayari. Sa kanilang pagsunod kay Jesus, mababasa rin natin na nagalak ang mga tagasunod na itinuring silang karapat-dapat na maghirap, makulong, maparusahan at magdusa sa ngalan ni Jesus. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, masasabi ba nating tayo ay sumusunod kay Jesus? Tingnan natin ang ating buhay, kapatid. Saan ba natin ginugugol ang oras na ibinigay sa atin? Sa 10 bagay na aking ginagawa sa maghapon, ilan ba dito ay paninilbihan sa aking Panginoon? At ako ay napahiya sa aking sarili dahil nakikita kong napakaliit ng panahon ang ibinibigay ko para sa Kanya. Mas inaasikaso ko pa ang paghanap ng kayamanan at ang aking mga makasariling gawain kaysa sa pamamalita ng salita ng Diyos. Nasisilaw ako sa lahat ng bagay na maibibigay ng pera sa akin at sa aking pamilya. Hindi ko naiisip na ang Diyos Ama ay ang siyang nagkakaloob ng lahat ng aking pangangailangan. Paano ko masasabi na ako ay isang naniniwala kung ganito ang aking pamumuhay ngayon? Madaling magsabing ako ay isang Kristiyano, ngunit kailangan nating isabuhay ang paniniwalang ito. Mahirap ito gawin, kapatid. Ngunit sa banal na espiritu ay unti-unting mababago ang pupuntahan ng ating buhay dito sa lupa. Kung ano ang itinakda ng Diyos para sa atin, ay siyang mangyayari. Manalig tayo sa may kapal. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan
at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 5 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.